12 out of 119 lang ang natapos, guys. 12 lang sa 119 na proyekto ng build ang natapos. Mm. Hmm. Legit yan, legit. Oo. Oo, totoo yan. So yun ho yung pinapatungkulan dito ni JPE, ni Juan Ponce Enrile. Oo. Ang dami-daming project, pero hindi natapos. Karamihan no ng mga proyekto, mga kutsero, ay natapos nitong panahon ni PBBM. No joke. No joke. No joke. No joke. Diba? Ayan, no? In fact, mga kutsero, sinabi rin naman dito ni JPE, saan daw kinuha yung panggastos? Oo. Para sa build. Sabi. Sa buwis daw ba ng mamamayan kinuha yung budget na yan? Hindi. Kanino? Sa China. Sa China karamihan yung pondo na ginamit sa construction. Chinese loans. Belt and Road Initiative. Belt and Road, guys. Oo. Tuloy pa ba natin to? Oo, kasi mukhang madudurog na naman si Rodrigo Duterte dito, guys. Oo. Oo. Bakit? Bakit madudurog na naman si Rodrigo Duterte? Galing doon China, di ba? Inutang sa China, ang sabi. Karamihan daw ay inutang galing China. Eh, ang problema, ayun, no? Yung inutang galing China, mga kotsero, sa mga proyekto na inutang sa China, 5% lang ang natapos. Actually, less than pa ako tutuusin. Less than 5% ang natapos. Very generous lang siguro si business world dito para sabihing 5%. Pero nakasulat naman dito ay mas mababa pa sa 5%. Imagine, 24 na bilyong piso, hindi pa pesos, 24 na bilyong dollars, mga kotsero. 24 billion dollars ang naka-pipeline, pero less than 5% ang natapos. Konti. Konting-konti lang. Also, only a few China-funded projects have been completed or are set to be completed in 2021, such as the Binondo Intramuros Bridge, Estrella Pantaleon Bridge, which had been hounded by controversies relating to the use of Chinese construction workers instead of Filipinos. Kasi mga kotsero, ito kasi yan. Dito kasi sa bansa, para maiwasan ng unemployment sa bansa natin, kailangan ng kapag merong mga construction, halimbawa, may mga proyekto na international ang scope. Kung may mga ganyan, tawag dito, dapat ang una mong hahanapin na magtatrabaho dyan sa mga proyekto na yan ay mga Pilipino. Nasa Constitution natin yan, mga kotsero. Nasa Constitution natin yan. Sa National Patrimony Article 12, nakasulat po yan dyan. Unahin muna, lalo na kung merong counterpart sa Pilipinas. Halimbawa, yung may welder na galing China, tapos, kailangan unahin mo na yung welder na galing ng Pilipinas. Oo. Nasa Constitution yan, Article 12, if I'm not mistaken. No joke. No joke. Pero ano nangyari? Noong panahon ni Rodrigo Duterte, kapag may construction project sa Pilipinas, ang kinukuha ng mga Chinese ay kapwa nila Chinese. Kapwa nila Chinese. So, ibig sabihin, papasahurin nila yung mga Chinese,
hindi sila magbabayad ng tax sa Pilipinas. Bakit? Foreigner sila eh. Foreigner. So, ang kanilang taxes ay ibabayad sa China pa rin. China pa rin. So, kumita ba ang Pilipinas sa mga workers na to? Wala. Walang taxes eh. Yung taxes nila, binabayad doon. Sa kanilang mga sa bansa nila. So, totoo to sinabi ni JPE. Oo. Inutang ho niya sa China yung mga tawag dito, pinampagawa niya ng kanyang build. In fact, mga kotsero, sa sobrang walang kwenta ng ginawa ni Rodrigo Duterte, 12 lang out of 119 ang natapos. Sinalo pa ng Marcos administration ang 88 na proyekto. 88 projects out of 119 ang minana ni PBBM. Imagine. Napakawalang kwenta pala ng build. Dati impressed pa ako dyan eh. Totoo. Sabi ko naman yun sa live stream ko before. Impressed pa ako dyan. Doon, dami naman, ganda naman ng build, etc. Hanggang sa na-realize ko at nabalitaan ko na out of 119, 12 lang ang natapos. Husay! Ang husay-husay naman yan. Diba? 12 out of 119. Hindi ka mala umabot sa kalahati, boy.